Okay, JC of Alpha Ag Venture Farms. I just want to give you a tutorial kung paano gumagana itong 216 by 160 automatic incubator. When we say 216 by 160, ibig sabihin nun, yung capacity ng setter, yan, buksan ko incubator. Ibig sabihin ng 216, yung capacity ng setter, pag sinabi naman nating setter, ayan yan, itong nasa itaas. 4 na tray yan, tig 54 ang butas niyan. 54 times 4, bababa ko lang, no? Yan, no? Para masilip nyo. 54 times 4, 216 eggs sa setter. Pag itlog ng manok ang pinag-uusapan, sa first 18 days ng incubation period, dito sila sa 4 na tray na yan. Yan. So, nag-iiba-iba lang ang slanting position or slanted position ng mga trays. Pag sinabi natin 160, yung 160 binanggit ko kanina, that refers to the capacity of the hatcher. At kung itlog ng manok ang pinag-uusapan, dito ibababa ang mga chicken eggs, ang mga chicken's eggs, after 18 days. So, day 19, 20, and 21, dito ang mga itlog. Ayan yan, no? So, mayroong 6 na compartments itong tray na to. Hindi nangangalawang to. Ayan. 6 na compartments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? May ano yan? May hiwa-hiwalay yan. So, kahit iba't ibang itlog or mga eggs from different breeds of chickens ang incubate ninyo, hindi kayo magkakamali, no? May naka-compartmentalize sila. So, ayan. So, 216 by 160 automatic incubator. Combo ang tawag dyan. Sa iisang kahon, nagsama ang setter at saka yung hatcher. Yung pagkakadesign pala nito, yung technology ko for incubation or incubators technology, dinesign ko to for waterless incubation. Ibig sabihin, hindi na ako naglalagay ng tubig. Ayan. May adjustment akong ginawa sa particularly sa length at saka sa height ng incubator na to dahil ito ay ipapadala outside Luzon. So, kung gagamit ako ng service ng isang third-party courier service, meron silang limit na 100 cm yung height. 100 centimeters. So, pinaliit ko ng kaunti yung height at ang ginawa ko ay yung length naman niya ay naging pahaba siya. Paurong, pahaba. Ayan. So, para lang ma-accommodate siya ng third-party delivery service. Ayan. Otherwise, hindi yan tatanggapin pag lumampas yung maximum height. Yung height niya dun sa maximum height na ina-admit nila. Okay, ngayon, yung aking ginagamit na thermostat pala ay Lilitech ZL78011A. Ibig sabihin yan, or itong thermostat na to, dinidisplay niya yung nababasa nitong sensor na to. Ito. Itong nababasa nito na temperature at saka yung relative humidity. Sa iba, pag nagpagawa kayo ng incubator, hindi automatic na ganito yung ginagamit nila. Usually, ang ginagamit ay yung reader lang ng temperature, hindi kasama yung relative humidity. Okay? Dito sa Turlock, ang normal range ng relative humidity nasa 55 to 60%. Tumataas yan kapag humid, pag maulan, ganyan, no? Depende kung saan nakapwesto ang incubator. Ayan. Doon sa mga nauna kong mga videos patungkol sa incubation, binanggit ko doon na sa first 18 days ng incubation period sa mga manok, ang target na relative humidity ay nasa 50 to 60%. At kapag nasa hatcher na, doon na sa baba, ang relative humidity requirement ay 70 to 80 or kaya 60 to 80%. But because of my updated incubators technology, nag-waterless incubation na nga ako,
Hindi na ako particular doon sa paglalagay ng mga lyanera, no? Usually noon kasi yung technology ko ay naglalagay ako ng mga lyanera ng tubig, no? Yung mga lyanera ginagamit for leche plan, nilalagay dito. Yung technique kasi sa pagpapataas ng relative humidity ay nakabase doon sa surface area na nasasakupan ng tubig, hindi doon sa volume, hindi doon sa lalim ng lalagyanan ng tubig, no? So mas malapad ang container mo ng tubig dyan, mas maganda. Mas sakop niya yung surface area ng puting yan sa ilalim, mas maganda, mas tataas ang relative humidity. Kung gusto naman pababain ng relative humidity, halimbawa, for whatever reason, nag-i-spike ng mahigit 80, 90, ganyan, maglagay ka lang ng uling sa sulok dyan. So, i-absorb nun yung humidity. Mababasa naman dito sa screen dito, LED display, yung temperature tsaka relative humidity. Alternating silang nagdi-display. So paggaganahin ko ngayon, gusto kong i-discuss anong gamit ng 4 na switches na to. Okay? So nakasaksak na sa kuryente. Ayan. So itong unang switch na to, switch number 1, para yan sa power on. On and off lang tayo. Kuryente. Power supply. Ayan. So ang current temperature na nababasa niya 32.9 degrees centigrade at ang relative humidity ay 67.7 na nabasa nyo, no? Magbabago yan, lalo na ngayon nakabukas ang pintuan, no? Tingnan nyo, wala pang ang tubig, nasa 67 na relative humidity yan lang, kasi umulan kanina dito sa area namin, no? So ngayon alam na natin ang gamit ng first switch. Ano naman ngayon ang gamit ng switch number 2? Naglagay ako ng built-in candler dito. Ayan, may butas yan sa taas, no? Ngayon, hindi ko nilagyan ng bombilya ito. Kasi, gusto ko, yung customer nang bahala kung gaano kaliwanag na bombilya o gaano kataas na wattage ang gusto niyang ilagay. So, pag binuksan yan, tanggalin lang ang lock dito. Ayan. Kanina, nakaganyan yan eh. No? Self-explanatory naman to paano tanggalin. O, tapos iangat dito. Ayan siya. No? Dito yung lagay bukilya ng bombilya. Kung sapat na sa inyo yung 50 watts or 60 watts na LED, no? LED lang para di magastos sa kuryente yung huwag na incandescent bulb. So ilagay nyo lang doon. Siyempre dapat naka-off muna ang incubator bago nyo lagyan ng bombilya dito. And then testingin ninyo kung siyempre ipapatong muna ang itlog dito and then i-on nyo, no? Kung malinaw na yung nasisilip nyo sa itlog, edi okay na yung 60 watts. Kung kulang, taasan pa ninyo yung wattage. Ano? Nasa sa inyo na. And kapag hindi ginagamit syempre yung candler, ibaba natin dito. Sayang naman yung konsumo ng kuryente. Okay? So now, next. Para saan naman itong switch number 3? Kasalukuyan naka-neutral. Kapag ibinaba natin yan, pataas muna, no? Pag tinaas ko ito, lumiwanag, di ba? Kanina dito. Gitna ko ulit. Ayan. Namatay yung ilaw. Obserbahin nyo, ano? Tingnan nyo. Tataas ko. Ayan, nagliwanag. Ibig sabihin yan, yung pinili kong heat source ay yung bombilya, yung incandescent bulbs. Di ba kanina may nakita kayo dito incandescent bulb? Ayun. Ayan. Kasi di ba? Dalawang tig 60 watt incandescent bulbs yan. 2 60 watt incandescent bulbs. Huwag nyo nang pag-eksperimentohan. Ano? Huwag nyo nang gawing palitan nga natin to. Gawin natin tigta 30 watts lang bawat isa. O kaya, pagtripan natin, gawin natin pares na tigo 100 watts. O kaya, 50 yung isa 100. Nakatesting na ho kasi itong machine na ito eh. Kung sa anong wattage, yung optimal wattage niya para ma-hit natin yung sinet kong temperature target. Na? So, wag na nating pakialaman yung wattage noon. So, ang advice ko, pagka-deliver nito, total kasama na yung bombilyang dalawa doon, bumili ho kayo ng extra pa. Kung po pwede, 4 na piraso na eh. 4 na pirasong 60 watt na incandescent bulbs. Mapundi man yung incandescent bulbs at the middle of the night, hindi kayo mamroblema kung saan hardware kayo pupunta sa ganong oras. Okay, so tinaas ko to, ang pinili nating heat source ay yung incandescent bulb.
Ibig sabihin nito meron tayong iba't ibang choices pagdating sa pagmumula ng init ng incubator. Yes, ganun ko siyang sinetup ito, no? Pag binaba kasi natin to, mamamatay ang bombilya. Tapos yung magiging heat source niya ay yung PTC. Okay, anong PTC na yan? Namatay ang bombilya, di ba? Ayan. Ang PTC, ito yan. Yan. Ito niyan, yan. Yan mismo. Yan ang nagpapainit ngayon. Okay? So, ano advantage ng dalawang heat source? So, ayun na nga. Napundi halimbawa ang isa sa dalawang bombilya, okay, mismo dalawang bombilya napundi magkasabay. Hindi kayo mangangarag sa paghahanap ng ipapalit na bombilya, lalo't kung nakalimutan ninyo bumili ng reserba. Ibaba nyo lang to, magpapainit pa rin yan gamit yung PTC. Ang recommendation ko, backup nyo na lang yung PTC. Ano? Pagka talagang worst comes to worst, wala talagang reserbang bombilya, yun ang gamitin ninyo. Pero habang merong gumagana yung bombilya, heat source na muna ninyo yung dalawang incandescent bulbs. At bumili na kayo ng reserba. By the way, magiging sirain lang yung PTC, yung backup heat source natin, kung nasa lugar kayo na panay-patay sindi ang kuryente. O kaya kung irregular ang voltage ninyo. Kaya, kung alam ninyong irregular ang voltage niyo, yung mga bombilyang pupundat-pundat, kumbaga sa lugar ninyo, normal na lang yung kumikindat-kindat yung mga bombilya ninyo on their own. No? Pagka ganun ang sitwasyon, bumili kayo ng AVR, automatic voltage regulator, para hindi masira yung PTC at mga pyesa ng incubator, syempre. So, yan ang gamit nito. Pag ni-neutral ninyo, ibig sabihin, hindi nagana heat source niyan. Naka-neutral. So, taas ninyo. Okay, ngayon, alam na natin ang gamit ng ito. Power source, candler lang to. Tapos, heat source, itong pangatlo. On and off lang yan. Ano naman ang gamit na itong pang-apat na switch? Yung pang-apat na switch, yan yung panggalaw natin, pang-move, para sa pinaka-mover na itong ating mga trays, itong ating mga tray, yellow trays na to sa setter. Ano ibig sabihin ng mover? Siyempre, kung halimbawang nakaganyan yan. Ayan. Nakaganyan siya, di ba? Kung imagine niyo mayroong itlog yan. O kaya walang itlog. At ang gagawin niyo ay maglalagay kayo ng itlog. Alangan naman ilagay niyo ang mga itlog isa-isa na ganyan ang posisyon ng tray natin. Dapat flat yan. Dapat mailabas nyo to. Delikado naman kung pinapahirapan nyo sarili nyo kung ilalabas nyo isa-isa nakaganyan ang posisyon. Balance na lang, level na lang, horizontally, para hugot lang kayo ng hugot ng tray. So, paano yun? So, eto. Tinaas natin, nag-slant siya sa left, di ba? Pag binaba natin yan, ayan, gagalaw ulit, mag-i-slant yan papuntang right. Kapag ka nasa sentro na siya, timingan lang ninyo, tsaka nyo in neutral ang pihit. Ayan. Neutral, gitna. Gumit na ngayon. Diba? So, ganun lang ang gamit ng switch number 4. Panggalaw lang siya dito sa mga tray natin. Okay? So, kung limbawang nasa baba naman siya, ayan, nakaganyan ang posisyon niya. Kunyari, ganyan, dinatan na natin ganyan. At gusto nating i-balancein. Ganun ulit. Taas natin, para lang gumalaw pa kaliwa. At pagka nasa sentro na siya, masaya na kayo sa level niya, gitna nyo na yung switch. Sentro. Nakasentro yan. Ganun lang. Ganun lang ang gamit ng switch number 4. Apat na switch lang yan. Power on and off, candler, heat source, on and off lang yan. Tapos on and off lang din to. At taas baba lang yan para sa mover ng ating tray sa setter. Ganun lang po ang gamit niyan. Okay? Kapag maglalagay kayo ng itlog, hugutin nyo muna lahat yan. Tapos, lagyan ng itlog sa labas, ipasok lahat yan. Make sure, kapag bago nyo isara, walang nakaganyang posisyon na tray. Mahihirapang gumalaw yan kapag nakaharang dito. Kailangan nakasalpak doon sa kaloob-looban. Ayan. So, pag okay na siyang ganyan, sarado nyo na. Sarado nyo na yan. And then, pili na kayo ng heat source ninyo.
Okay, ganun lang ang gagawin. Ha? Yun ang trabaho niya. Automatic naman nagagalaw ito. Every 2 hours magcha-change ang position yan. Left, right, every 2 hours. Huwag nyo na kung pakialaman ito. Wala na kayong gagalawin dito. Na-program ko na yan. Kung gusto nyong kalikutin talaga yan for whatever reason, for educational purposes, i-google na lang ninyo. Kaya nyo sa Google, guide for ZL7801A. I-google lang ninyo yun. Okay, lalabas na yung manual. O kaya manual for ZL7801A. Okay? So ganun lang po ang ating 216 by 160 incubator. Sa mga interested, nasa description ng video na to yung link kung saan kayo pwedeng umorder at kung saan pwede nyo makita yung iba pang mga capacities at presyo ng bawat isa. So pwede kayong magpa-customize ng halimbawa may gusto kayong length, width, height, dimension. Ayaw nyo yung mga default dimensions ng mga incubator ko. Let me know yung preferred yung dimension. Then sasabihin ko naman kung ka-achieve yun. No? So ganun ang sa pagre-request ng dimension sa mga incubator natin. So ayan siya. Yan ang paikot ng incubator. Safe yan sa mga lock natin. So ilalak lang natin yan. Yan. Yan ang palibot ng incubator. Tapos meron siyang butas dito sa likuran. Yan. Pag gumagana na yan, pwede nyo buksan yan para pumasok yung fresh air, lalabas yung sabihin na natin old air, no? Ayan. So, bubuksan nyo lang yan. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Thank you for trusting Alpha Adventure Farms for your incubators needs.